pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpalig sa kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan mga ginto. Good morning, Bicolandia! Magandang umaga po sa lahat ng 6 na probinsya ng Bicol. Welcome sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Nang Naway samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga dito sa ating talakayang pang-agrikultura dito sa Usapang Agrikultura mga ka-agri. Good morning! Morning sa lahat ng mga magsasaka na nakatutok na ngayon.
Ako, naway samahan nyo muna kami saglit dahil itong pag-uusapan namin ay sigurado makakatulong po sa inyo. Sa inyo pong pagtatanim. Ano po? And syempre, sabay-sabay din po tayo napapakinggan sa lahat ng Radyo Pilipinas sa Bicol Wide. Sa Radyo Pilipinas Naga, 549 kHz sa AM. And sa Radyo Pilipinas Virac, 94.3 FM. Good morning po sa inyong lahat. At syempre dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Napapanood din po tayo sa lahat ng Radyo Pilipinas stations, Facebook page. Sa Radyo Pilipinas Naga, Virac, and Albay. Maging po sa Facebook page ng Department of Agriculture Bicol. Ayan, i-like and i-follow and i-share nyo po ang ating Facebook Live. Sa gayon marami pang mga magsasaka at lahat ng mga ka-agri natin ay madagdagan lang kanilang mga kaalaman patungkol sa mga agrikultura. Siyempre, magbibigay rin ho ng pagbati ang ating kasamahan. All the way from Radyo Pilipinas Naga, si Chris Novello. Hello Chris, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura, hatid ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, sa Naga, Albay at Virac sa Catanduanes. Mula po dito sa Pilgrim City of Naga, ito po si Chris Novello. Sa muli, isang magandang umaga. Ayun, good morning sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga. Malalawak na sa And kasama rin natin ngayong umaga ang si Ma'am Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Ma'am Juris, good morning! Magandang umaga, Bicolandia. Welcome po sa programang Usapang Agrikultura. Good morning sa mga kasamahan natin dyan na first time to host ng programang Usapang Agrikultura, ang Radyo Pilipinas Albay. Good morning! And of course, sa Radyo Pilipinas Naga. Ako po si Juris, mula naman po dito sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes. Inaanyayahan kayo na samahan po kami sa loob ng isang oras ng makabuluhang talakayan. Kasama po ang Department of Agriculture para po sa ating mga magsasakayan. Yun! Thank you so much, Ma'am Juris. At sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac. Alright! Bueno, punta na muna tayo sa ating lagay ng panahon. Lalo pat may paparating na namang sama ng panahon. Kaya sa mga kababayan natin, mag-ingat po tayo ha. Kaya bagyong Nika. Pagdasal natin, maluso na yung bagyong yan. Alamin na natin ang ulat panahon mula sa ating Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng Department of Agriculture, Sir Brian Oro. Sir Brian Oro, magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Lunes, November 11, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang severe tropical storm Nika ay kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran at maaari itong maglandfall sa Isabela o hilagang Aurora. Gayunpaman, ang Riyong Bicol ay naasang makakaranas ng pag-ulan dahil sa outer rain bands ng bagyo at sa habagat ng pinapalakas at maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at mga pananim, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar, malakas na alon na maaaring makapekto sa mga mangingisda. Upang mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng bagyo, ang mga magsasaka at mangingisda ay pinapayuhang magsagawa ng mga sumusunod na preemptive measures. Para sa mga magsasaka, anihin na ang mga pananim na maaari ng anihin, magsagawa ng proper drainage upang maiwasan ang pag-apaw ng mga tubig, ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar at mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig. Para naman sa mga mangingisda, iwasan muna ang paglalayag at i-secure ang mga bangka at iba pang mga kagamitan. Bukod sa mga ito, mahalaga rin na manatiling updated at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture office at iba pang mga ahensya para sa mga balita at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing, sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro,
ng DA AMIA para sa pagbigay ng ulat patungkol ho sa lagay ng panahon natin sa ngayong araw. Ay, sa mga magsasaka natin, mag-ingat ho tayo, ano? Pag nakikita nating alanganin yung sitwasyon, ay wag na muna tayong pumunta sa ating mga taniman. Lalo na kapag malakas yung ulan or nakikita natin nagbabadyang tumataas yung tubig sa mga ilog. Or sa mga mangingisda naman natin, kung nakikita natin malalaki yung alon, ako, wag na tayong tumuloy. Napaka-importante ng buhay natin, mga ka-agree. Ano po? And sa mga dapat sa mga ano tawag dito? Mga aanihin natin or mga ready ng iani. Hindi na nating anihin 'yon para hindi masayang. Ano po? Bueno, tawagan na natin ang ating panauhing pandangal ngayong araw po, mga kaibigan. Siya po ang OIC Regional Technical Director ng or Director for Operations ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Bicol Alternative or Alternate Focal Person na si Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez. Naantay lamang natin, mga kaibigan, na sumagot si Dr. Mary Grace Rodriguez, ating upang ang layong ito'y maabot at magkatotoo. Ating linya. Alay bigas kanin ay bigyang halaga natin. Bawat kutil ay biyak. So, mamaya magbibigay rin tayo ng update sa lagay ng ating panahon. Kasi inaantay din natin yung pag-asa. Natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon. Bueno, magandang umaga rin po sa lahat ng nakatutok sa atin dyan sa Naga City. Sa lahat ng mga taga Camarines Sur. Good morning. Ayan, di pa sa mga sagot si Ma'am Mary Grace. Okay, dial ulit natin, ha. Payabungin ang pagkakataon. So, gaya na natalakay kaninang ni Sir Brian Oro. Ito na, sumagot na si Dr. Mary Grace. Doc Mary Grace, magandang umaga po. Magandang umaga po, Paul. Yes po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay din po. Okay po. Opo, ma'am. Live na ho tayo ngayon sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas dito sa buong Bicol. Opo, kamusta po, ma'am, yung gising, ma'am? Kanina pa ako gising. Ay, kanina ko pala po gising. Oo, excited sa interview na to. Excited ko sa interview. Ayaw po, kasi nakaka-excited talagang talakayin yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito na sigurado makakatulong ho sa lahat ng ating mga magsasaka, ma'am. Opo. Magandang umaga ulit. Maganda yung i-discuss po natin ngayong umaga kasi medyo hindi siya yung lagi din nating naririnig ng mga programa po ng Department of Agriculture. So, ngayon, hopefully makatulong to sa lahat ng mga magsasaka natin ngayong umaga, ma'am. So, ma'am, ito po, magbigay ho tayo ng, bigyan ho kami ng brief background tungkol sa SAAD program po, ma'am. At ano-anong mga saklaw na probinsya sa Bicol at mga munisipyo po nito? Okay po. Yung SAAD, it is an acronym. So, S-A-A-N-D. Pero meron din po siyang meaning sa, it's a Visayan term. Kung isi-search po ng iba, yung SAAD, it's a promise. Visayan, in a Visayan term. Pero sa atin, ang SAAD, also sa Department of Agriculture, is a special area for agricultural development. Mm-hmm. So, isa siyang local na project, locally funded project ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong tulungan ang mga magsasaka sa mga pinakamalayo at pinakamahirap na komunidad sa Pilipinas. So, binasehan ito yung poverty incidence. Way back 2018 pa yung pag-start nito dito sa Bicol. So, ang target nito, yung ilan sa ating mga mahihirap na munisipyo at barangay sa mga probinsya, yung na-identify for Bicol are the 3 provinces, sa Tanduanes, Masbate at Sorsogon.
So, 2018 to 2022, meron tayong tinatawag na Phase 1 implementation. Nagkaroon to ng phases kasi naging matagumpay, naging maganda yung kanyang, maganda yung pagtangkilik ng ating mga farmers na naaabot. Kaya medyo humaba yung project. Nagkaroon siya ng Phase 1 that we implemented from 2018 to 2022. At ngayon, nasa Phase 2 naman tayo, nag-start tayo ng 2023. Where we cover naman 20 municipalities. So sa Catanduanes, we have Bagamanok, Baras, Bato, Quigmoto, San Miguel, Panganiban, Viga. And for Masbate, we have Baleno, Batuan, Balud, Dimasalang, Esperanza, Palanas, PUV Corpus, San Fernando. And for Sorsogon, we have Barcelona, Bulusan, Castilla, Matnog, Prieto, Diaz. So, yan, baka magtaka yung iba, or magtanong yung iba, bakit hindi sila kasama? So, ibig sabihin din po nun, it's also a positive sa ibang lugar na hindi pa nakakalpasok dito kasi ibig sabihin po, hindi pa ganun kalaki or kadami yung poverty incidence sa lugar po nila. So priority po pala dito yung mga lugar na matataas ang poverty incidence, ma'am? Yes po. Sinimulan natin by selecting by province, and then within the province, we also selected by municipality naman po yung tinignan natin. Lalo pat na base nga sa pinakahuling datos ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, yung Sorsogon yung may pinakamataas na poverty incidence na naitala, ma'am. Ano? So, hopefully makatulong itong programa, ma'am. Ano po? One of the talagang layunin nito, yun nga, abutin sila, tayo yung lumalapit kasi yung iba dyan na farmers yung hindi pa talaga nabigyan ng interventions ng Department of Agriculture, tayo yung pupunta kasi nahihiya sila, malayo sila. Yun po yung saad, yung aabot. Kami yung nagsusumikap na maabot po yung mga farmers na yun. Opo, ang ganda, ma'am, ano, talagang layunin ng Department of Agriculture na walang maiiwan, lahat sabay-sabay aangat, kumbaga. Opo, hopefully yun talaga yung magawa at mangyari po. Pero yun, unti-unti po with this SAAD program, yun po, unti-unti nagagawa po natin yun. Sige. Ma'am, sino-sino naman po mga napiling beneficiaryo ng programa? Ano yung mga criteria, ma'am? Okay po. So, medyo mabusisi po yung process natin sa pagpili ng mga beneficiary. So, may criteria na sinusunod. Kasi ito rin po, meron tayong tinatawag na National Program Management Office. Kami nasa regional. So, we have also the national. So, ito is through doon sa DA Central Office. So, ang bawat miyembro ino-organize into association na dapat residente siya ng 5th or 6th class municipality ng mga nabanggit kong provinces. So, dapat pasok siya doon sa PSA poverty incidence level na inilabas noong 2018. So, priority ni SAAD ang mga far-flung communities at yung hindi pa talaga naabot, as I have said. Sinisiguro na matugunan yung mga pangangailangan ng mga magsasaka. Narinig na natin to, yung mga nasa laylayan, yung mga medyo hindi naabot yun. So, para masiguro natin that no one is left behind. So, upang makumpara to, yung mga kwalifikasyon na ito, nagkakandak po ng profiling activities. Pinoprofile natin yung beneficiaries para kung potential na po siyang member ng association. So, parte nito, mayroong tinatawag kaming social preparation component na siya yung pangunahing component ng programa na maging patayan ng assistance na ibibigay or program package na ibibigay dun sa beneficiary. So, hindi siya parang hit and miss. Profile natin, tingnan natin ano yung mga naaangkop dun sa farmers po. Saka ano yung pwedeng i-apply na programa sa lugar, 'di ba? Kung ano yung pwedeng itanim or yung mga pwedeng itanim dun sa lugar nila. Kaya napakahalaga po ng component na ito yung social preparation. Doon po kami nagsisimula. Opo, ma'am. Ano po yung mga datos at mga kaugnay na dokumento na pinagbabasehan ng SAAD sa pagpili po ng mga beneficiaryo po, ma'am? Ayan, kasama doon, nabanggit ko kanina, yung
yung poverty incident. Mhm. And then kasama din dapat hindi pa siya nabigyan within 2 years yung ating mga regular banner program ng DA na mga assistants. Para talagang sure natin na yun nga, hindi pa talaga siya naabot. And also, kasama din po doon, in terms of sa Department of Agriculture na assistance, hindi pa siya talaga po naabot. Yun po yung ating pinaka-requirement. Saka syempre, kasama din doon, syempre willing din sila dapat syempre ng ating mga assistants to go to the process. Yun po. Oo, syempre. Kasi para din naman masayang, di ba, ang pamimigay. At, ma'am, ano po yung mga aktibidad na ginagawa ng mga implementer sa pagpili po ng beneficiary po? Yes, ang kasama doon, ang activities natin, very important ito kasi hindi naman napakalaki or napakarami ng mga manggagawa or mga staff ng Department of Agriculture. So, napakalaki ng role po ng ating local government units through the Municipal Agriculture Office. Doon talaga kami nakikipag-ugnayan. Meron kami tinatawag na mga area coordinators per province, per municipality na kino-cover nila ito. So, ang nangyayari nito, from profiling pa lang, yung pagtingin pa lang ng pwedeng maging beneficiary, ng potential natin beneficiary, and area coordinator, hanggang maging qualified na siya, hanggang maging member na ng association. Kasi hindi lang natin siya, hindi to individual na, pwede ka nito. Ang ginagawa pa namin, kapag naging qualified na siya, dumaan na sa proseso, ang patutunguhan nito yung mga farmers doon sa area, maging silang ma-form into association. Mas maganda na naging association. Yes. So, hindi sila individual na bibigyan. Pino-form din sila. Meron tayong mga activities, capacity building activities na maging silang association para mas maganda naman yung kanilang interventions pang ma-provide ng Department of Agriculture. Opo, ang ganda pala ma'am, kasi parang nire-require sila na magsagawa ng mga organizations or kailangan magsama-sama para lahat talaga mabigyan, ano po? Oo, kasi din, pag pinasehan din natin yung guidelines ng Department of Agriculture, karamihan din po ng malalaking interventions ay napoprovide. Ang pinakamagandang, pinaka-guidelines din po nito ay asosasyon dapat yung farmers. Para nakaka-qualify din sila sa mga makinarya later on, yun po. Kaya kumbaga talagang from the very beginning, nilalagay na namin yun sa aming social preparation activities na yung patutunguhan nila, hindi sila as individual lang. Kaya na meron silang maging association din later on. Mas maganda pala ang magiging or mas marami palang oportunidad talaga pag nagsagawa sila ng organizations, no? Kasi may darating pa palang yung mga nabanggit mo mga heavy equipments, tama ba? Meron kasing pwedeng i-propose special, although very limited lang naman, hindi tulad ng talaga malalaking banner program. Mga simple machines, equipment pwede sa kanila. Ayun. So, may social preparation, tapos pwede silang into, after that, doon na pag na-prepare na sila, yun namang participatory rural appraisal. Doon na yung sinasabi kong nakikita yung needs nila. Ganon yung stages nila. And then after po ng PRA, doon naman yung talagang papasok na pag nakita natin yung mga food production, livelihood activities. Pag nakita na natin ano yung naangkop sa kanila, saka namin bibigyan ng intervention. Magtatanim, magpaproduce. But after that, hindi pa namin bibitawan kasi hanggang marketing po yan, nandun pa rin po kami. Ang ganda naway nakikinig ang lahat ng ating mga magsasaka ngayon kasi napakaganda nitong plano ng Department of Agriculture, especially itong SAAD program. Ma'am, ano po ba yung pinagkaiba ng SAAD sa banner programs ng Department of Agriculture po? Okay, so maganda rin yung tanong na yun, kasi baka yung iba nalilito. Meron kaming rice program, meron kaming corn program. So, ang SAAD, it is a special project. So, hindi siya yung regular banner program ni Department of Agriculture. And talagang ang cover talaga nito are the most marginalized communities. So, inaabot yung mga hindi pa naabot.
So, yung pinaka-premise. So, we have our list of the bonnet programs and yung farmer, wala doon siya sa listahan ng mga regular namin. Sila pa yung dapat hanapin namin. So, kami talaga yung lumalapit sa communities and interested farmers para buuhin sila into Farmers Association. So, kaya meron din namang iba yung matagal na silang asosasyon. Minsan may mga ganun kaming cases, muli namin binubuhay. We provide opportunities sa mga nahihiya o wala pang means na lumapit sa ahensya. Yun yung pagkakaiba po niya dun sa ating mga regular na programa. Ang ganda mo, ma'am, no? Talagang kayo na lumalapit. So, lalo na yung mga hindi pa nakarehistro sa RSBSA, no? Or yung official na listahan ng Department of Agriculture. Yes, that's one thing. Kasi kailangan din talaga magkaroon din sila ng identity. And through yung RSBSA identity nila as individual, but forming them into Farmer Association, lalong nagkakaroon ng mukha yung ating mga magsasaka, lalo sila nagkakaroon din ng lakas ng loob na humarap, lalo na pag naging asosasyon na po sila. Ang ganda, ano? So, ma'am, ano po yung mga serbisyong binibigay ng SAAD program sa mga potensyal at kasalukuyang benepisyaryo po nito sa rehiyon po, ma'am? Medyo napahapiwan ko na kanina. We have, pasadahan ko lang, kasi kasama din ito doon related, ano yung pagkakaiba niya. Because ito talaga, binibigyan namin ng pansin, yung 4 na components ng SAAD. So, I already mentioned my social preparation. Yung tinitingnan yung sinisiguro yung kahandaan ng beneficiaries kasi nga nahihiya, malayo. Minsan yung iba hindi natin alam kung yung kanilang mga literacy, mga ganon. So, tinitingnan natin yung kahandaan nila na tanggapin yung ating programa. So, kasama doon yung profiling activities, yung beneficiary needs assessment, and then participatory rural appraisal. Kasama din po doon na bibigay tayo ng training on leadership and values formation. So yun, palagkaroon ng PRA upang ma-determine yung fitting kanina yung ating pinag-uusapan, ano ba yung naangkop sa kanyang commodity na ibigay doon. So, yun po yung nangyayari during the PRA. And then after that po, ina-assess din natin yung mga lupain, yung condition noon ng production area. So, medyo mabusisi yung proseso, pero kumbaga po, at least nasisiguro natin na naaangkop sa kanya. Then after that naman po, yun na yung sinasabi ko kaninang food production and livelihood component, na naglalaan din tayo ng specialized training and delivery ng interventions. So, nakafocus po siya pagka livelihood na may mga packages na po yan. For example, naangkop siya sa high value crops production, yung pong pagtatanim ng gulay at prutas, yun po yung ibigay natin na package. Meron din namang organic agriculture, corn and cassava, and livestock and poultry production na package. So doon sa package nila, we give them training to capacitate them and teach them on how to manage and gain profit galing sa interventions ng SAAD. So we give agricultural inputs like seeds, gardening equipment, machineries, at iba pa pong interventions. So pagdating naman po sa yung isa namang component, yung marketing assistance and enterprise development, nakafocus naman dun sa market matching and mapping. So kasama yung market-related training, gaya ng value-adding at financial literacy para ma-ensure po natin ang sustainability ng project. So, yun nga, kanina nasabi ko na ang target are those marginalized with poverty incidents. Kasi yung aim natin, syempre, to lessen poverty and establish community-based enterprises in their area. So, after ma'am ng intervention ibinibigay, ano po yung mga susunod na hakbang na nakalahad para sa mga benepisyaryo po? Ayun, yung sabi ko nga, di nakaarating na sila, hopefully, kasi natapos namin yung phase 1 eh. Pag sinabing graduated ng phase 1, ang ultimate natin na parang medyo later part ng ating intervention, kailangan nakikita natin sila
makatayo sila sa sarili nilang mga paa at maging ready para pwede pa silang tanggapin ng ating iba pang Big Brother na farmers at iba pang program ng Department of Agriculture. Hindi na si Saad. Yun po. So talagang... pag may yes po, ma'am. Go ahead po. Yun po. Yung parang si Saad, yung magsisimula, yung mag-perform sa kanila, maghuhuon sa kanila na maging lumakas yung loob nila, matutunan nila itong mga basic muna. And then pag medyo marunong na sila, nakikita namin na pwede na to, kaya niya nang mag-manage yung sarili ng asosasyon. Meron na sila mga natitindang produkto sa aming kahit mga simple po namin mga fairs, may napipresent na po silang mga products galing sa asosasyon, galing sa mga kanilang mga production. So that's the time po, tapos na po sila sa phase na yon. And ready na sila, pwede na namin silang introduce pa sa ibang agencies na makatulong pa po sa kanila further. So talagang matutulungan ito mga magsasaka na to palaguin pa ang kanilang pagtatanim. At the same time, yung innovation, ma'am. Yes, kasi yun nga, hindi medyo kompleto yung sentence, kumbaga kompleto yung pagbigay sa kanila from social preparation at inalam kung ano yung kailangan, inalam kung ano yung naaayon sa kanilang doon sa kanilang lugar. Then, nagbigay tayo ng training, nag-capacity tayo. At hindi lang po yung training on the production ang binibigay natin. Kasama din po, nabanggit ko na values formation, kasama din po financial literacy. Paano ba magkwenta, paano ba magnegosyo, kasama po yun sa binibigay nating training. And then, hanggang po makagawa ng mga produkto nila, hindi lang yung farm production, pati value adding, mag-process, tuturuan po natin sila hanggang makagawa ng sariling produkto na pwedeng ilabas po sa ating mga markets, and then makonect natin sila. Yun po, hanggang yun, makatayo na po sila sa kanilang sariling mga paa. Talaga napakaganda yung programa po ito, ma'am. Ngayon, ma'am, paano naman po nasisiguro ng programa o ng mga staff nito na nasa mabuting kalagayan po yung mga magsasaka, ma'am? Yes, as I have mentioned earlier, bukod doon sa agricultural interventions, nagbibigay din tayo ng specialized training depending on what the farmers need based dun sa ginawa nating participatory rural appraisal. So usually the training is more on production, management, post-harvest, and other related agenda. So pati naman ito yung food production and livelihood components, sinisiguro natin na handa ang mga farmers na i-handle yung mga kagamitang ibibigay sa kanila. And up to date yung ating farming practices nila para sa epektibong produksyon. And aside from that, we guide them in the establishment of their own businesses. So nagkakaroon kami ng mga market linkages and other activities na makatuon sa pagbabago o pagpapalago ng negosyo nila na community-based enterprises ng ating mga farmers. So recently lang po, may kinandak po kaming monitoring activities. Naghanap kami ng best areas and marketplaces para sa mga produkto ng ating mga magsasaka. So ganito yung ating mga strategies. And kung narinig niyo na po yung activities po ng DA, yung Kadiwa. Meron kaming Kadiwa, yun, dinadala na po namin din yung mga produkto na pwede na po from our SAAD communities na ilalagay na po natin sila dun sa ating mga Kadiwa markets. So sa kanila din po pala, ma'am, galing yung mga produkto from Kadiwa. So talagang kasi syempre pag Kadiwa, alam natin ubusan yan, di ba? Oo, kasi mura and affordable. Talagang makakatulong sa mga farmers, ma'am. Yes, part of that Kadiwa kasi talaga meron tayong mga major farmer association of players na dyan sa Kadiwa. Ang gusto namin sabihin, kahit pa paano nare-reach namin tong Kadiwa market, nakakapaglagay na din po doon yung ating SAAD farmers. And also in some local trade fairs, kapag merong mga kinakandak, yung province, yung local government units. We also see to it na ma-invite yung ating SAAD association, makapag-participate po sila diyan sa mga local trade fairs. Parang yung mga food expo, ma'am, di ba? Ganon. Yes, yan, mga food expo na sila makapag-present pa rin ang kanila itong mga produkto.
So maganda talaga ano. So maliban doon sa mga food expo or pag sa Kadiwa, ano yung mga aktibidad pa yung isinasagawa na programa upang masiguro po yung epektibong pamamalakad ng bawat asosasyon at mapalago ang kanilang mga kita galing sa kanilang production, ma'am? Oo. Meron kaming tinatawag na MAED, yung Marketing Assistance and Enterprise Development. Ito yung towards the end na po. And yun, hindi lang, aside from that, we also connect them to other agencies. Kaya hindi din po kami bumibitaw. We have partnerships with other agencies like DOLE, DSWD, ATI, para sa kanilang further trainings pa and projects and financial assistance na pwede pang ibigay sa kanila ng ibang ahensya. Of course, andun yung local government unit na talagang umaagapay sa kanila, and tinitingnan, nag-monitor din sila kung ano nangyayari po sa mga asosasyon. Yun po. So tuloy... okay pa. Yes, sige lang. Okay, so tuloy-tuloy din pala ang pag-monitor sa kanila, ma'am, no, di ba? Ang ganda. So, ganito, ma'am, pag may mga kalamidad na o mga bagyo na paparating, tulad ngayon, may bagyong Nika, ano po yung mga tulong na naibibigay ng SAAD sa mga beneficiaryo po? Yes. Pag ganito may mga bagyo, hindi naman kumbaga hindi naman natin as in extraordinary, but all of our farmers po are being encouraged na kung ano man po yung mga anunsyo natin, kailangan makiisa din po sila, makinig sila dun kung ano mga ating mga advisories in times of like this na may mga typhoon. So kung meron man pong halimbawa, kailangan i-insure yung kanilang mga nakatanim, kailangan i-insure po nila through the Municipal Agriculture Office, yung sa ating PCIC, yung crop insurance po natin. Kasama yun sa pag-encourage kung kailangan mag-harvest na before the typhoon, kung may mga harvestable na pong mga produkto, pinapa-harvest na natin. And also for damage reports after, mitigation yun yung reports naman after kung may na-damage sa area, kailangan din po magre-report din po sila sa Municipal Agriculture Office on their damages caused by the typhoon, para din po during the rehabilitation efforts after, makasama din po sila. Yun, sa pangkabuuan po na ginagawa ng Department of Agriculture. Mabanggit ko lang na medyo na-meet out po kanina kasi meron kaming good news for our SAAD. Hindi lang po local yung sumuporta kasi nag-propose kami. Kasi one of the challenges po ng SAAD, kasi nga medyo limitado din yung budget. Wala kaming intervention sa nagpo-provide kami ng logistics like trucks, hauling trucks. Wala pong ganon. However, the SAAD Bicol, yung SAAD Bicol, happened to get a chance na makapag-propose po sa Turkish Cooperation and Coordination Office or TICA. So from the word itself, it's a proposal we gave to Turkey, the country of Turkey. And medyo ilang years in the making. And fortunately po, nakapag-approve po kami ng isang hauling truck para sa ating mga phase 1 beneficiaries. So magdodonate po si TICA, si Turkish Cooperation and Coordination Office, ng isang hauling truck po na ipoprovide po sa ating mga farmer associations, especially po in Sorsogon. Yun po, mabibigyan po ng hauling truck that can, it is co-managed by Department of Agriculture para po makapagbigay ng serbisyo sa pag-transport ng mga produkto po ng ating able and capable farmer association na po. Malapit nang dalhin dito sa atin. Wow, opo. Magandang tulong yan sa mga magsasaka, mama, no? Kasi ang mahal pa naman ng gastos sa transportation sa panahon ngayon. Yes, mahal. At the same time, nagkakaroon din ng losses kapag yung handling matagal, yung pag-transport pa, iba-iba. So yun, may mahal na, may losses pa yung ating mga produkto. So this is a very good news kasi medyo bihira yung ganito pong chance na yun, sa donating country pa na magbibigay po sa atin ng ganitong tulong. Yun po.
Ang ganda, ano ma'am, no? So, bukod dun sa nabanggit nyo kanina, di ba, yung mga Food Expo and yung mga kadiwa ng Pangulo. So, ano-ano pa po yung mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ang kasangga ng SAAD? At ano mga serbisyo na ibinibigay po nila, ma'am, sa mga, especially sa mga beneficiaryo po? Yes, for example, yung nabanggit ko kanina, medyo nahapiwan ko na si DOLE, si DTI. Pero huwag tayo masyadong lalayo. Si Department of Agriculture, we have the training, we have our training arm, yung Agricultural Training Institute. So doon, binibigyan din natin sila ng ini-inform sila that we have this SAAD farmer associations, that the ATI can also provide capacity building activities or training activities for them. Now, for those naman na may mga ready products na, we further endorse them, for example, to DTI, para po mas mag-guide sila ano ba dapat yung mga standards ng produkto na ilalabas sa market, yung packaging, yung labeling, ano pa ba yung i-improve nun. So, we introduce it to them. Aside from yun nga, yung LGU, nandyan talaga sila, dapat all along, nandyan sila naka-coordinate kami sa LGUs because yung pag-alaga sa kanila, hindi po kaya ng mga NGAs, but the LGU po, andun po, nakaalalay, nakaantabay po sa atin pong mga SAAD farmer associations. Yun po. So talagang dinidevelop talaga yung mga ordinaryong nating mga magsasaka into parang in a corporation in the future, ma'am. Ang ganda, ano? So, after, ma'am, ng Phase 1 implementation noong 2022, gaano po naging ka-epektibo yung serbisyo ng SAAD program sa mga beneficiaryo po nito, ma'am? Actually po, pag on a macro base, pag sa macro economics po yung titingnan, ako mismo, tinignan ko yung poverty incidence, like after 2018, I think there's a poverty incidence report in 2022. And pag tinignan mo po yung 3 provinces, kahit pa paano, bumaba, mayroong parts sa bumaba yung poverty incidence. I cannot account that it's solely for SAAD. But somehow po, yung nakita ko lang po yung sinimulan namin na after 3-4 years, meron na talaga silang produkto nakikita namin sa kadiwa. Parang it's a success indicator already that somehow po yung programa natin ay may nagawa na rin po para dito sa mga farmers na dati talaga hindi natin kilala, hindi natin naabot. Pero here they are. Meron na silang daladalang produkto, maging raw man yan o process na pinapakita na po, nagpa-participate na po sila. It's a very simple indicator po. But yun pa lang po nakikita natin na meron na pong nagawa, meron din pong improvement kahit pa paano. Meron kaming naabot. Yun po. So isa pa rin sa mga matagumpay na kaganapan noong unang noong first 6 years na implementation. Ano yung may mga challenges, ma'am, na naranasan ng program po? Yung in terms of challenges, medyo marami tayong pagsubok kasi nga malalayo ito. So, nag-start dun sa pag-abot sa kanila. So, minsan nakatira sila sa isolated areas. Limitado yung pagpunta doon. Yung transpo, ma'am, no? Akit ba ng bundok yung mga yung ating mga area coordinators, akit ba ng bundok, sasakay ng kalabaw. Mga ganun, kasama yan, yes, talaga totoo yan. So, that's challenging. Aside from, also, hindi natin maiiwasan, we have those tinatawag nating LCAC areas. Yung medyo may mga armed conflict areas. So, may mga na-meet na tayong ganong area na si area coordinator, ako sa ating mga provincial coordinators, area coordinators, kasi hindi sila, matatag yung mga loob nila, hindi ba sumusuko sa mga ganitong mga hinaharap para lang maabot sila. So that's some of the challenges kasi nag-uumpisa pa nga lang yung ganon. And also, kailangan din nating unawain that it's a special, the project itself is special. Ito ring mga farmer, kailangan ng pangunawa at kumbaga mas pag-aaruga kasi kung yung ating mga farmer dito
kung sa sasakyan tumatakbo sila ng 60-80 km per hour, ito nandun lang sila sa 20-30 km per hour muna. So kailangan dinadahan-dahan sila, yun, hindi binibigla sa ating mga programa. Yes. Yun, para hindi medyo may pasensya dapat sa pag-i-implement ng programa sa kanila. Kasi kung binilisan natin, mapagiging prone sa accident, di ba? Yes, yun. And baka hindi tayo maintindihan, yung adoption ng ating programa mas lalong hindi nila kumbaga hindi lalong ma-adopt yung ating gustong ibigay po sa kanila. Kaya dinadahan-dahan sila, pinapaunawa po sila. So yung ating mga grupo, yung ating team, yun po yung nakadesign sila na ganun po, na maging mapang-unawa, mapagpasensya, yun po, at yun, tulungan po yung ating ganitong mga farmers po. Para talaga sabay-sabay tayong umangat at the same time mag-improve yung ating agriculture sector, ma'am, di ba? So, ano-ano pong mga aral at kasanayang maaaring magdala hanggang pagtapos ng phase 2 at sa mga susunod pong yugto ng programa, ma'am? Opo, yung mga aral nito kasi, ang unang-una, itong saad farmers natin, tinuruan muna natin silang to produce food for the table. Kasama doon, dapat may pagkain sila sa hapag nila. Yes. Dapat makapag-produce sila sa pagkain na merong pagkain sa table nila. Ngayon, after noon na makapag-produce naman po sila, yung basic muna sinasabi na dapat meron kang pagkain sa table mo. Now, when you produce more, pwede ka nang maglabas dun sa table mo. Pwede na nilang ilabas yun sa community. So that's the time that they can contribute also to the food for the community. And after that, hindi na yun, medyo napakalawak po niyan na perspective kapag may pagkain na sa table, tapos nakakapagbigay na sa community. Kasama dun siyempre pati yung malnutrition problems na susolve na rin natin, hindi lang yung poverty. Pati malnutrition kasama na dun. And in the long run, in a bigger perspective po, yun, nakaka-contribute po sila sa food security po. Yes. Na yun naman po talaga yung aim ng Department of Agriculture, magkaroon ng food security, siyempre sa ating rehiyon at magkaroon na rin po sa ating national food security po. Yun po yung basic na contribution, pero makita natin kung yung mga hindi talaga maabot mo, kahit pa may impact po ito, significant po itong ganitong ang ating mga activities po. Kasi siyempre sila nagtatanim, dapat sila din ang may pagkain dapat, di ba? Yes, precisely. Ngayon, phase 2 po ng program, ma'am, ano po yung mga nakalinya aktibidad at programa ng SAAD at ano po yung mga dapat abangan ng mga beneficiaryo po? So ngayon, nasa phase 2 na tayo. Patuloy pa rin ang ating monitoring activities para mabusisin nating maalalayan yung ating mga phase 2 farmers. So, going into third year kami ng phase 2, so sa susunod na taon, doon na mabibigyan ng focus yung pag-establish ng businesses ng ating farmers. So, nagsimula kami doon sa social profile na next year, yun na yung mangyari. So doon sa unang 2 taon, as I have mentioned, food for the table yung priority. Next year naman yung entrepreneurial side na tayo. So, we're also providing them with interventions na kailangan para sa businesses nila. Yun po. So, talagang ang ganda, ano? So, nung una, food, ano yan tawag doon, ma'am? Sorry? Food for the table. Food for the table. And then, ngayon is for entrepreneurship na. So, ang galing. Dagdag kita rin sa mga magsasaka natin, ma'am. Opo. Yes, so mention ko lang nga yung mga nasabi ko kanina, hindi doon limitado kasi meron pang DFWD, marami pa tayong pwedeng lapitan for our SAAD Farmer Association. Sige. So, marami pa sana akong tanong, ma'am, pero limitado ng ating oras. Ano po yung mensahe niyo, ma'am, sa lahat ng mga magsasaka, especially dito sa mga SAAD beneficiaries and sa mga hindi pa naabot ng programang ito, ma'am? Yes, ma-mention ko din na kasi baka may mga tagapakinig tayo. Gusto ko ring bigyan po ng pagpupugay yung ating meron kaming agricultural
program coordinating officer APCO per province. And also we have also the provincial government units. Yun kasi na-mention kanina mga area coordinators. Yan po, team po kasi yan eh. The DA, yung sa province, and then sa local government units yun po. So, ang mensahe ko po in behalf of our regional executive director, siya po yung aming SAAD program director po talaga. In behalf of our office, kami po ay nagpapasalamat kasi meron kaming phase 1 nandito na kami sa phase 2. Kasama din po sa pagpapasalamat namin, pati po yung mga nag-a-approve po ng ating mga ating lawmakers na nag-a-approve po na taon-taon magkaroon ng budget po itong programang ito. Noong una po, this is good for 3 years lang, pero kami po ay nagpatuloy, humaba po yung buhay ng programa. Kasi patuloy po natubigyan po din po ng budget yung programa dahil nakita rin po nila yung kagandahan nito, yung effectiveness nito na may nagagawa po siya. So maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa programang ito, from the higher ups up to the bottom po, yung ating mga farmer especially, sila po yung bida sa programang ito. Sila po yung pinaka-importante po sa programang ito kasi sila po yung willing po na iangat din po yung kalagayan ng ating mga communities, especially those that are with high poverty incidents. Yun po, sa lahat po, maraming salamat. And patuloy po yung amin pong departamento ay patuloy pong humihingi ng suporta, ng-attention pa rin po na sana ipagpatuloy natin yung pagtulong sa anumang paraan ito po sa ating mga magsasaka na yun po patuloy na hindi pa rin naaabot, hindi pa rin capacitated, na sana po patuloy pong magawa po ng SAAD program yung kanila pong sinimulan. Yun po. Sige. Maraming salamat po, Ma'am Dr. Mary Grace DP Rodriguez, ang OIC Technical Director for Operations ng SAAD Bicol. Thank you so much, Ma'am. Good morning. Yes, Just Mabalos po. Just Mabalos. Good morning. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. At yun na nga po, ma'am, yun na nga po mga ka-agree si Dr. Mary Grace Rodriguez, ang OIC Regional Technical Director for Operations ng SAAD Bicol Alternate Focal Person. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa pagbigay ng oras sa amin ngayong umaga dito po sa Usapang Agrikultura. At naway malaking tulong ito sa aming sa lahat ng mga magsasaka at sa mga hindi pa naabot nitong programa, di ba? Sa ating pong pagbabalik, bigay tayo ng ating update sa bantay presyo. Babalik po ang programa, ang Usapang Agrikultura. Ngunit pagkalipas lamang po ang ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Within the dynamic landscape of development lies the compelling need to nurture the most heartfelt connections with the people in the community. In order to understand what they need, we do our best to understand what they feel. True development is built by the foundation of sincere and genuine relationship among people. For over 6 years, we have been involved in the continuous pursuit of providing a better quality of life for our farmers and their community. Going into the mid-year, we look back at how the program has touched the lives of its Phase 2 beneficiaries in the Bicol region. By making sure that the program's beneficiaries are well capacitated with the true essence of leadership and the foundations of an organization, farmers were given a renewed sense of purpose and empowerment. This led to active participation in skills enhancement activities to further improve their farming practices. Excellent yield, a grainy goodness of income, a healthy enterprise, and an organic approach to agricultural success. Sobrang laking tulong po ng SAAD sa amin dahil hindi na po namin iniisip yung pang-araw-araw na gastusin. Lalo na yung mga maliliit na gastusin tulad na ng allowance ng mga bata. Kahit papano ay may naipapabaon na po kami sa mga anak namin. Ang SAAD
SAAD po ay talaga pong under ng special project. As I can compare it, yung mga nasa banner programs natin, ang kanilang mga beneficiaries tulad ng isang sasakyan, pwedeng tumakbo na hanggang 80 kph. But our SAAD beneficiaries, kailangan nating unawain na pwedeng para silang sasakyan na nagsisimula pa lang ng 20 to 30 km per hour ang kanilang takbo. So, kailangan natin ng pasensya, panguunawa, at kailangan nating dahan-dahanin ang pagpapaintindi sa kanila ng ating programa. Dahil alam natin na sila po yung talagang nahihiya, hindi pa naaabot na inaabot natin. But despite this, the program and its beneficiaries will persevere. The program has come a long way. Pero sabi nga nila, malayo na, malayo pa. As always, we go forward and do our best to serve our community. The essence of true development lies in fostering genuine and heartfelt connections within the community. The SAAD program, being committed to this mission, continuously strives to communicate change in its covered communities, making sure that no one is left behind. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihahalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Let's be responsible. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na.
Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Babalik po tayo sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Kanina nga natalakay natin yung mga programa ng SAAD, together with Dr. Mary Grace Rodriguez. Talaga namang napakagandang programa ng Department of Agriculture kasi inaabot talaga yung mga far-flung areas dito sa Bicol. Yung mga lugar na matataas yung poverty incidence. So talagang hopefully maging matagumpay itong programang ito. Punta na tayo sa ating bantay presyo. Pinakauling tala ng Department of Agriculture sa kanilang price monitoring. Yung presyo po ng bigas sa Bicol naglalaro sa 50 pesos hanggang 55 pesos sa bawat kilo. Medyo mahal pa rin, pero malapit na tayo. Sana mag-40 na next in the next month, di ba? Pork liempo. Mga mahilig makarneng baboy. 270 pesos hanggang 320 pesos ang bawat kilo. Pinakamura sa Virac Public Market nasa 270 ang kilo. Sa tilapia naman, 160 to 180 pesos ang bawat kilo. Sa galunggong, 200 pesos ang bawat kilo. Naku, medyo masakit sa bulsa ang galunggong Pero masarap yung galunggong. Favorite ko yan Yung isang buong manok, nasa 190 to 220 pesos ang presyo ng isang buong manok. Sa itlog naman, na 850 hanggang 9 pesos ang medium size. At sa ibang produkto naman, ito, sa pinaka-importante, asukal, 70 pesos or 66 pesos hanggang 80 pesos per kilo. At cooking oil, nasa 90 pesos hanggang 100 pesos ang bawat litro ng mantika. Pero wala na tayong oras, Para sa iba pang price monitoring, bumisita na kayo sa Facebook page ng Department of Agriculture, Bicol. Ngayon, magpapaalam din ang ating mga kasamahan sa ibang kabilang istasyon. Sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Naga and Catanduanes. Dito si Chris Novello. Chris! Mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura ang inyo pong natunghayan. Patuloy po ninyong suportahan ang programang ito, hatid ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region at ng Department of Agriculture, Bicol. Sa muli, mula po dito sa Naga City, ako po si Chris Novello. Magandang umaga. Thank you so much, Kuya Chris Novello, all the way from Radyo Pilipinas, Naga. Dito rin, paalam din sa ating samahan si Judith De La Rosa. Judith! Napakarami na naman nating mga natutunan na laman mula po sa Department of Agriculture. Ngayon pong Monday episode ng programang Usapang Agrikultura. Nawa ay makatulong po yan sa ating mga farmers po dito sa Kabikulan. So bukas, iniimbitahan ko ulit kayo na tumutok sa programang Usapang Agrikultura. Kasama pa rin ang ating host for this week, ang Radyo Pilipinas Albay, of course, ang Naga, at kami dito sa Catanduanes. Ako po si Judith De La Rosa. Happy Monday morning po sa lahat. Thank you so much, Ma'am Judith. And syempre, maraming salamat din po sa pakikinig sa atin dito sa programang Usapang Agrikultura. Thank you so much. Hello kay Ma'am Novella Guarin ng Department of Agriculture, ang ating DA spokesperson. Good morning, Ma'am. Overtime na tayo. Syempre, sama rin natin ang ating mga broad tech, Shea Molarte and Sam Balindan. Pakala din po ng ating station manager, Ma'am Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Ako po si Paul Hapin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ka-agri. Usapang Agrikultura.
ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.